Isang pangyayari ito sa buhay ko na hindi ko mabigyan ng paliwanag. Nagmemeryenda kaming magkakaibigan noon sa isang bake shop. Nasa labas ng shop yung mga upuan at mesa. Nangangalahati na yung egg pie ko nang marinig kong nagmura si Clarice, isa sa dalawang kaibigang kasama ko. Tapos pumasok siya sa loob ng shop. Maya-maya, may lalaking gusgusing kumalabit sa akin at nanghihingi siya ng tubig. Humingi naman ako ng sorry at sinabi kong wala akong tubig pero bibilhan ko siya. Pagkasabi ko naman nun, tumayo ako at nginitian niya ako. Saka siya nagpasalamat. Pagpasok ko, siyang labas naman ni Clarice. May kasama siyang empleyado ng shop. Bumili naman ako ng bottled water at nagpa-take out ng 2 slice ng egg pie. At paglabas ko, narinig kong sumisigaw yung gusgusing lalaki na nanghihingi lang naman daw siya ng tubig. Naabutan kong nakapamewang na si Clarice at masama ang tingin sa lalaki. Habang yung empleyado ng shop, pinapaalis na yung lalaki. Si May naman, isa ko pang kaibigan, lumapit sa akin at humawak sa braso ko. Ako naman, ibinigay ko sa gusgusing lalaki yung mga binili ko. Ay naku Tina, bigay ka ng bigay sa mga ganyang klaseng tao, kaya hindi sila magbanat ng buto. Kasi alam nila na kada hingi nila, may magbibigay sa kanila. Sermon sa akin ni Clarice. Inirapan ko lang siya. Tapos si May ulit, pasimpleng inabutan ng pera yung lalaki. At nagulat kaming dalawa nung ibalik niya yung pera. Kasi pagkain lang daw ayos na siya. Tapos nginitian niya kami at umalis na. Pag alis niya, saka ako sinagot si Clarice. Sabi ko, oo, may mga pulubi na malalaki ang katawan na namamalimos at ayaw magtrabaho. Pero kasi maawain ako sa mga katulad ng lalaki. Yung nanghihingi hindi ng pera, pero pagkain o tubig lang. Ganoon talaga ang mga binibigyan ko. Kasi para sa akin, kung ganoon ang hinihingi nila at hindi pera, ibig sabihin gutom talaga sila at yun ang hindi ko kayang sikmurain. Bago kasi ako maampon ng mga magulang ko, halos araw-araw akong gutom. Pagkasagot ko noon, mabuti na lang hindi na nagsalita pa ulit si Clarice. At pagkatapos naming kumain, nanood kaming sine. Tapos ay nauna na akong umuwi sa kanila. Kinaumagahan nun, tinawagan ako ni May at sinabi niya, nag-set ng outing si Clarice kasama ng iba pa naming mga kaibigan pero hindi ako sinabihan. Baka raw kasi imbis na mag-enjoy ako mag-charity work ako doon sa beach at pakainin ko lahat ng mukhang gutom. Ayaw sumama ni May, pero sabi ko sumama siya. Kasi baka magalit din si Clarice sa kanya at personalin siya sa opisina. Sa aming magkakaibigan kasi, si Clarice yung mayaman at nagtatrabaho sila May sa kumpanya ng daddy niya. Sorry talaga Tina. Sorry din sabi nila Glendale. Pero parang natuwa pa sila. Bakit ganun sila Tina? Himutok ni May. Sabi ko ulit okay lang na naiintindihan ko talaga sila. Kasi katulad nga ng sabi ko, lahat sila kay Clarice nagtatrabaho. Ako lang ang naglakas ng loob na mag-apply sa ibang kumpanya. At mabuti pinalad akong matanggap. Paglipas ng 3 araw, tinawagan ako ni May at umiiyak siya. Patay na raw si Clarice. Nalunod. Habang yung iba pa naming mga kaibigan, nasa ospital din. Sa funeraria kung saan dinala ang bangkay ni Clarice ako nagpunta. Andoon kasi si May at nakiusap siya sa akin na samahan ko siya. Wala kasi sa bansa ng mga panahong yun ang mga magulang ni Clarice. Papauwi pa lang. Tina, takot na takot ako kahit naka-life vest kami. Sabi ni May. Tinanong ko paanong tumaob yung bangka. Nagalit kasi si Clarice. Bakit daw naka-life vest ako marunong naman kaming lahat lumangoy. Pero sinabi nung may-ari ng bangka, marunong man, kailangan pa rin magsuot nun dahil traidor ang dagat. Pero pagdating sa gitna, Tina, pinatanggal ni Clarice lahat ng suot naming life vest. Paano raw kasi
flaunt yung mga bikining suot namin kung may nakaharang. Pero ako lang yung hindi nagtanggal. Tapos ayun, alam mo naman si Clarice, 'di ba? Inutusan niya sila Glendale na alug-alugin yung bangka. Hindi sila nasaway nung 4 na bangkero. Pati tuloy yung isang bangkero nalunod. Pagkatapos niya magkwento, niyakap ko siya habang tahimik akong umiiyak. Para kay Clarice at sa bangkerong nadamay lang. Nagpaalam ako sa boss ko ng 1 linggo. Sa huling gabi ng burol ay saka ako nakausap ang iba ko pang mga kaibigan kung ano ba talaga ang nangyari. Katulad ng sinabi ni May ang kwento nila sa akin. Pero may isang pagkakaiba. Kasi wala daw bangkerong namatay. Weird naman talaga yung si May, high school pa lang tayo eh. May parang kinakausap din siya nun. Siya kasi yung nasa bandang dulo. 3 bangkero lang naman ang kasama namin nun, Tina. Kwento ni Glendale. Napatingin ako kay May na yakap ng mami ni Clarice. Humabog ang dibdib ko. Hindi kaya yung inakalang bangkero ni May na namatay sundo ni Clarice? Sa araw ng libing, habang minimisahan ng labi ni Clarice, lumabas ako para magyosi at para mapag-isang umiyak. Bitch si Clarice, oo. Pero kaibigan ko siya. At sobrang sakit ng nangyari sa kanya. Miss, pahingi namang tubig oh. Mula sa gilid ko, lumitaw yung gusgusing lalaki sa may bake shop. Uy kuya, ang layo ng narating mo ah. Sabi ko, nakilala ko kasi agad siya. Binilhan ko na naman siyang tubig sa tindahan na nasa likod ko lang. Kung saan-saan talaga ako dinadala ng misyon ko, miss. Sagot niya pagkainom ng tubig. Napatigil ako sa paghit-hit at napatitig sa kanya. Nakangiti na siya sa akin. Alam mo ba, kasama ka dapat niyang mamamatay sa araw na yon. Pero dahil nakialam ako, kaya hindi natuloy. Sa tingin ko kasi marami ka pang pwedeng magawa. Ang pangit naman kung doon-doon na lang matatapos ang buhay mo. Unfair. Pagpapatayin ka lang niya. Nabitawan ko na ang sigarilyo noon. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin na papatayin lang ako. Tanungin mo sila. Yung iba ha, wag yung kaibigan mong mahiyain. Wala siyang alam eh. Pero yung iba, meron. Tanungin mo sila at saka mo tanungin ang sarili mo kung dapat bang iyakan mo ang ganyang klaseng tao. Para sa akin, wag. Sayang lang ang tubig. Sabi nito at saka umalis na. Pagkalibing kay Clarice, sa bahay namin kami tumambay. Doon ko sila diretsahang tinanong. Nanikipang dibdib ko nung hindi sila makasagot at nag-iwas sila sa akin ng mga tingin. Bakit? Yun lang ang nasabi ko ulit. Sinabi niya sa amin, Tina, na nakakainis ka raw kasi. Kasi laging ikaw ang bukang bibig ng mami at daddy niya pag tungkol sa success at hard work ang usapan. Pero Tina, hindi man kami kumontra sa kanya. Hindi naman namin yun papayagan. Paglipas ng ilang oras ay paliwanag ni Glendale. Nang gabing yun, magkakasama kaming natulog. Tapos nagising ako ng hating gabi. Naiyak ako. Hindi sa lungkot kundi dahil sa saya. Kasi alam kong mahal ako nila Glendale at takot lang sila kay Clarice. Alam ko sa puso ko na kung totoo mang mapatay ako ni Clarice, mawawala na lahat ng takot nila sa kanya. At yun pa ang maaaring maging mitya na sila naman ang makapatay dito. Naisip ko rin yung mga sinabi ni May sa akin na mukhang natuwa pa sila Glendale na hindi ako isinama ni Clarice sa swimming. Masaya sila hindi dahil sa hindi ako makakasama, kundi dahil hindi ako masasaktan o mas malala, mapapatay ni Clarice. Ayokong mangyari yun. Halos lahat sa kanila, sila ang breadwinner ng pamilya nila. Kaya sa unang pagkakataon, nagpasalamat ako sa lalaking nanghingi sa akin ng tubig.